Madalas nating marinig ang mga katagang, "Death is inevitable." Lahat tayo ay darating sa hangganan ng ating mga buhay. Ngunit, paano kung ikaw o isa sa mga mahal mo sa buhay ay patawan ng ganitong uri ng kaparusahan sa kabila ng pagiging inosente nito? Paano mo ito matatanggap? Dekada 90 sa isang mataong lansangan sa Isabela, nakilala ni Sally Ordinario si Hilarion Villanueva, isang tsuper ng pampublikong sasakyan. Araw-araw dumadaan si Hilarion sa pwesto ni Sally kung saan nagtitinda siya ng merienda sa gilid ng kalsada. Mula sa simpleng ngitian, nauwi ito sa mahabang pag-uusap tuwing may pagkakataon. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa kabila ng hirap ng buhay, mas pinili nilang magsama at bumuo ng pamilya. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa munisipyo, kasama lang ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, puno ng saya at pag-asa ang kanilang tahanan. Biniyayaan sila ng 2 anak, isang babae na pinangalanan nilang Princess at isang lalaki naman na tinawag nilang Lexbert. Kahit hindi marangya ang kanilang pamumuhay, masaya silang mag-asawa na makitang lumalaki ang kanilang mga anak na malusog at masaya. Si Sally ay patuloy na nagtitinda sa lansangan habang si Hilarion ay patuloy sa pamamasada para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit habang lumalaki ang kanilang mga anak, dumoble rin ang gastusin. Ang kita ni Hilarion sa pamamasada ay hindi na sapat para sa bayarin, pagkain, at pangangailangan ng kanilang mga anak. Nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan upang kumita ng mas malaki. Isang araw, narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan sa terminal ang tungkol sa mga trabahong inaalok sa ibang bansa. Nabuhayan si Hilarion. Inipon niya lahat ng kinita at inilaan ito sa pag-a-apply sa ibang bansa. Nangako siyang babalik na may dalang magandang buhay sa pamilya. Ngunit 2 beses siyang naloko ng mga pekeng ahensya. Nangakong may trabahong naghihintay sa kanya. Kinuha ang placement fee. Ngunit sa huli, napako ang pangako. Walang visa, walang ticket, at walang trabaho. Nagsimulang gumuho ang kanyang pangarap. Unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Ang dating masiglang asawa ay naging tahimik. Sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang bigat sa dibdib. Nagsimula siyang maglasing gabi-gabi. Ibinubuhos ang sakit sa bote ng alak. Hindi na siya bumabangon mula sa pagkadismaya. At sa paglipas ng mga araw, ang dating masigasig na padre de pamilya ay tuluyang nalunod sa kawalan ng pag-asa. Nakikita ni Sally ang paghihirap ng asawa. Tuwing gabi, pinagmamasdan niya ito habang nakasandal sa lumang sofa, may hawak na bote ng alak at malalim ang iniisip. Gusto niyang bumangon si Hilarion ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi sapat ang kanyang kita sa pagtitinda para punan ang pangangailangan ng pamilya. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nilang nararamdaman ang pagiging salat sa buhay. Isang gabi, habang nakatulala si Hilarion sa kawalan, dahan-dahang lumapit si Sally at hinawakan ang kamay niya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa isang malumanay ngunit matatag na boses, iminungkahi niyang siya na lang ang magtrabaho sa ibang bansa. Alam niyang hindi ito madali, ngunit wala siyang ibang nakikitang solusyon. Napailing ang asawa. Ayaw niyang ipagkatiwala sa iba ang responsibilidad bilang haligi ng tahanan. Ikinatakot niya na baka matulad lang si Sally sa kanya at malinlang ng mga mapagsamantala. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakita niya ang determinasyon sa mata ng asawa. Hindi ito sumuko sa pangungumbinsi kahit labag sa loob. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Sa kabila ng pangamba, sinimulan ni Sally ang kanyang paghahanap ng oportunidad. Nakipag-ugnayan sa mga kakilala at nagtanong kung paano makapasok sa ibang bansa.
Ilang buwan ang lumipas bago nakahanap ng ahensya na nangangailangan ng domestic helper sa Macau. Hindi ito marangyang trabaho, ngunit sigurado ang kita at sapat na ito para sa kanila. Taong 2006 nang tuluyan siyang makahanap ng employer. Noong araw ng kanyang pag-alis, mahigpit niyang niyakap ang anak at ang kanyang asawa. Pigil ang kanyang luha habang sinasabi sa sarili na tama ang desisyon niya. Habang palayo ang eroplano, nararamdaman niya na ang lungkot ng realidad ng pagkawalay sa pamilya. Ngunit nanatili ang pag-asang ilang panahon lang naman ay makakauwi din siya. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating si Sally sa Macau. Bagamat mahirap makibagay, pinilit niyang maging matatag. Sa umaga, inaalagaan niya ang isang matandang inchik na mahigpit at istrikto at sa gabi naman gumagawa siya ng iba pang gawain sa bahay. Dumaan ang 2 taon at kahit mahirap ang trabaho, tiniis niya ang lahat alang-alang sa pamilya. Regular siyang nagpapadala ng pera kay Hilarion upang matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Sa bawat pagtanggap ng sulat o tawag sa kanila, nababawasan ang pagod niya. Mabilis namang natapos ang kanyang kontrata sa Macau, ngunit bago siya makabalik sa Pinas, hindi niya inaasahang makilala ang isang tita kakayan na nasa Macau rin ng mga panahong yun at katulad niya ay tubong Isabela rin. Isang pamilyar na mukha ito, dating nakasama ng recruiter na nagpaalis sa kanya patungong Macau. Matamis ang ngiti ng babae habang kinakausap siya. Tila isang kaibigan na matagal nang hindi nakita. Ipinakilala nito ang isang oportunidad, isang bagong trabaho bilang dealer ng mga mobile phone sa China. Malaki raw ang kita at mas madali kaysa sa pagiging kasambahay. Hindi niya kailangan magtagal sa iisang lugar, kailangan lang niyang maghatid ng mga parcel. Wala siyang kailangang alalahanin. Tanging paglalakbay at kaunting transaksyon lang makakauwi pa siya sa piling ng pamilya. Sa simula nag-alangan si Sally. Alam niyang mahirap magtiwala lalo na sa ganitong klasing alok. Ngunit nang marinig niyang malaki ang kita, napaisip siya. Para ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa huli nagdesisyon siyang subukan ang alok ni Tita Kakayan. Umaasang magiging mas madali ang kanyang buhay sa bago niyang trabaho. Pagka-uwi ni Sally sa Pilipinas, hindi may paliwanag ang saya ng pamilya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga anak at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling napuno ng sigla ang kanilang tahanan. Masaya si Hilarion na makita siyang ligtas, ngunit kasabay nito ang kaba sa kanyang dibdib nang malaman ng bagong trabahong inaalok kay Sally. Sa hapagkainan, ikinuwento ni Sally ang tungkol kay Tita Kakayan at sa oportunidad na inalok nito. Ayon kay Sally, hindi na niya kailangang magtagal sa ibang bansa bilang kasambahay. Mas madali raw ang trabaho at mas malaki ang kikitain. Hindi kailangang magpagod sa bahay ng ibang tao. Ang gagawin lang niya ay magdala ng package mula sa Pilipinas patungong China. Nag-alinlangan si Hilarion. Hindi niya gusto ang ideya ng pagbabiyahe ni Sally ng pabalik-balik, lalo na't hindi nito alam kung ano ang laman ng mga ipinapadala sa kanya. May kutob siyang hindi tama ang alok, ngunit may nakitang determinasyon sa kanyang asawa. Napilitan siyang manahimik dahil dito. Alam niyang para ito sa pamilya at sa kabila ng kanyang pangamba, hinayaan niyang gawin ito ni Sally. Sa sumunod na mga buwan, madalas nang umaalis si Sally patungong China. Dala ang mga package. Hindi siya nagtatanong kung ano ang laman ng mga ito, sapagkat mahigpit na ipinagbabawal na buksan ang kahit isa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang perang kinikita niya sa bawat transaksyon. Sa bawat biyahe, bumibigat ang kanyang bag, ngunit bumibigat din ang kanyang konsensya. Hindi niya maalis sa isipan ang kakaibang pakiramdam na maaaring may hindi tama sa ginagawa niya. Gayunpaman, patuloy siyang lumalaban sa kanyang mga pagdududa. Iniisip ang kinabukasan ng pamilya. Dahil sa malakiang kita, nagawa nilang magpatayo ng mas maayos na bahay, mapag-aral ang mga anak
at mabili ang ilang bagay na dati ay pangarap lang nila. Mas naging komportable ang kanilang buhay at masaya na ang lahat. Ngunit nang dumating ang Disyembre 2008, nagpasya si Sally na yun na ang kanyang huling biyahe. Gusto na niyang huminto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang kinita at oras na para bumalik sa tahimik na buhay kasama ang pamilya. Bago siya umalis, nangako siya sa asawa na yun na ang huli. Ngunit hindi nila alam, ang huling biyahe niyang ito ang magbabago sa lahat. Sa kabila ng kasiyahang nadama ni Sally sa piling ng pamilya, mahirap ang naging desisyon niyang lumisan muli para sa huling transaksyon. Pasko noon at sa halip na ipagdiwang ang okasyon kasama ang asawa at mga anak, kinakailangan niyang umalis patungong China para ihatid ang huling padala na ipinagkatiwala sa kanya ni Tita Kakayan. Sa paliparan, niyakap niya si Hilario nang mahigpit bago siya sumakay ng eroplano. Mahina niyang binulong ang pangako na ito na ang pinakahuli. Muling ipinikit ni Hilarion ang kanyang mga mata. Pilit inaalis ang bagabag, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito maalis. Sa kanyang pagdating sa Xiamen International Airport, wala namang kakaiba sa kilos niya. Sanay na siyang dumaan sa inspeksyon at kontrolado ang kanyang mga galaw. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas naghigpit ang seguridad. Habang iniinspeksyon ang maleta, napansin niyang nagtagal ang mga otoridad sa isang bahagi nito. Ilang minuto pa, may isa sa kanila ang tumingin sa kanya. Puno ng duda. Dahan-dahang binuksan ang kanyang dalang package at sa isang iglap, tumambad sa kanya ang 4 na kilo ng puting pulbos na hindi niya kailanman nakita noon. Napasinghap si Sally. Nagdilim ang paningin niya. Hindi niya alam kung paano yun napunta roon at wala siyang ideya. Pilit niyang ipinaliwanag sa mga otoridad na wala siyang kinalaman. Ngunit hindi siya pinakinggan. Pinusasan siya at sapilitang dinala sa isang madilim na silid para sa investigasyon. Samantala, sa Pilipinas, hindi agad nalaman ni Hilarion ang nangyari. Naghintay siya ng tawag mula kay Sally, tawag na kailanman ay hindi dumating. Ilang araw ang lumipas bago niya natanggap ang balitang dinakip ang asawa sa China at nahaharap sa kasong drug trafficking. Isang mabigat na kasalanang may katumbas na parusang kamatayan. Halos mabaliw si Hilarion sa narinig. Hindi niya mawari kung paano nangyari. Hindi siya makapaniwala. Ang pangarap nilang magandang buhay ay naglaho. At ang babaeng pinakamamahal niya ay nasa bingit ng kapahamakan. Dagdag pa rito ay ang pag-aalala niya kung paano ipaliliwanag ang lahat sa mga anak. Kumalat sa buong bansa ang balita tungkol kay Sally Ordinario Villanueva. Isa siya sa 3 Pilipinong hinatulan ng kamatayan sa China dahil sa kasong pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot. Kasama ni Sally na bibitayin sa China, sina Ramon Credo at Elizabeth Batain dahil sa pagpupuslit ng droga. Nang makarating ang balita sa gobyerno ng Pilipinas, agad silang kumilos para subukang iligtas siya. Ginamit ang lahat ng diplomatikong paraan para humingi ng pagpapatawad sa China, ngunit mahigpit ang batas doon, lalo na sa droga. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno, hindi nagbago ang desisyon ng hukuman. Tuluyan ang itinakda ang petsa ng pagpapatupad ng parusa ni Sally. Dahan-dahang lumubog sa realidad si Sally. Sa loob ng kulungan, bawat araw ay naging paghihintay sa isang katapusang hindi niya kailanman inakalang darating nang ganun-ganun na lang sa kanya. Sa Pilipinas, hindi na nagawang itago ni Hilario ang katotohanan sa mga anak. Habang tahimik silang kumakain noon, isang balita sa telebisyon ang bumalot ng katahimikan. Naka-flash sa screen ang pangalan ng ina. Sinasabing malapit na itong wakasan. Walang nagawang paliwanag si Hilarion lalo na nang magsimulang umiyak ang kanilang bunso. Ang hapdi ng katotohanan ay masyadong mabigat sa kanila. Bago ang huling araw ni Sally, pinayagan siyang makita ang pamilya sa huling pagkakataon. Ngunit dahil sa limitasyon,
Tanging ang kanyang amang si Peter Ordinario at kapatid na si Jason lamang ang pinayagang bumiyahe patungong China. Sa loob ng malamig na selda, nagyakap sila ng mahigpit. Maging si Sally ay hindi alam na yun na ang itinakdang huling araw at nang kanyang ito ay mapagtanto ay walang tigil ang buhos ng luha niya. Patuloy siyang humihingi ng kaligtasan at iginiit ang pagiging inosente ngunit may pangil ang batas ng China. Gamit ang piraso ng papel at isang ballpen ay sinulatan niya ang kanyang mga anak at asawa ng maikling mensahe. Dahil yun lang ang pinahihintulutan ng mga gwardya. Sa papel ay mababasa ang mga katagang, Princess, take care. I love you. Lexbert, take care. I love you. Aryong, take care. I love you. No matter what happened, I love you forever. Bago ang huling sandali, humiling si Sally na alagaan ng magulang ang mga anak niya. Humiling din siya sa pamahalaan ng tulong lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Kahit sa dulo ay iniisip ni Sally ang kinabukasan ng mga anak na dahilan sa pakikipagsapalaran niya sa ibang bansa. Walang kasing bigat ang pakiramdam ng pamilya ni Sally. Dumating ang itinakdang oras noong 30 ng Marso 2011. Sa maikling lakad patungo sa kanyang huling hantungan, hindi na lumaban si Sally. Kahit patuloy ang pagluha, tahimik siyang naglakad. Tinanggap na ang kapalaran. Sa huling yugto ng buhay ay buong puso siyang nanalangin ng kapatawaran sa Poong May Kapal at sa isang iglap, natapos ang lahat. Balot ng pagdadalamhati ang pamilya ni Sally sa Pinas. Hindi nila matanggap ang nangyari ngunit wala silang magawa. Nangako naman ang gobyerno na tutulungan ang kanyang naiwang pamilya. Makalipas ang isang linggo ay iniuwi sa Pinas ang labi ni Sally at katulad ng kanyang kahilingan ay inilagak siya sa Isabela kung saan muli ay nakasama niya ang pamilya hanggang sa huli. Samantala si Tita Kakayan, ang babaeng nag-recruit kay Sally, ay inaresto sa bisa ng isang warrant arrest. Sabay-sabay siyang kinasuhan ng iba't ibang taong na-recruit nito ng ilegal. Taong 2018 nang siya ay litisin at sentensyahan ng hindi bababa sa 12 taon sa kulungan. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng danyos na aabot sa 500,000 pesos sa pamilya ni Sally. Para sa iba ay tila napakababa ng kaparusahang ito kumpara sa buhay na nawala dahil sa kanya. Ngunit ang batas ng Pinas ay hindi kasing bigat ng meron sa ibang bansa. Patuloy na nabuhay ang pamilya Villanueva sa kabila ng hinaharap na malaking dagok. Ang kanyang mga anak na si Princess at Lexter ay kapwa nakatapos ng pag-aaral at tinupad ang hiling ng ina. Hindi na rin muling nag-asawa si Hilarion at itinuon na lang ang buhay sa pagmamahal sa mga anak. Ang kasong ito ni Sally ay isang paalala na dapat piliin ang taong pagkakatiwalaan para hindi malagay sa panganib at walang pagsisihan sa huli at walang anumang yaman sa mundo ang makakatumbas sa halaga ng isang buhay.